Walang kapanapanalo itong si Sara na ito kung tatakbo siya bilang presidente. Bakit noong 2022 ay hindi siya tumakbong presidente sa kabila ng pamimilit sa kanya ng tatay niya at sa kabila nung kakasigaw, lumawit na yung dila ng Run Sara Run movement ni Vivian Velez at mga kasama nito. Pero hindi talaga siya tumakbong presidente. Alam niyo ba kung bakit? Kasi nagpa-survey noon ang Malacanang noong 2021, latter part of 2021, nagpa-survey ang Malacanang at hindi nila ginamit itong Pulse Asia o SWS. Ang ginamit nila sa survey ay itong kanilang mga congressman na panig sa kanila at pinag-survey sila, yung tinatawag na internal survey sa kanilang mga distrito. At doon ay nalaman ko ang naging resulta sapagkat maraming mga congressman dyan na mga kaibigan ko rin at pinarating nila sa akin ang magandang balita na doon sa kanilang internal survey na inutos ng Malacanang ay ang number 1 ay si BBM at ang number 2 ay si Leni. Ang number 3 ay si Isko. Pang-apat lang si Sara. Kaya nga, tigas na ang kakakatanggi niya na tumakbong presidente kasi wala talaga siyang pag-asa. At siya ay pinipilit lamang ng kanyang tatay at posible na dadayain nila sa Smartmatic. Pero hindi talaga nagtumakbo si Sara kahit na nagkaroon pa ng nationwide na Run Sara Run movement. Hindi pa rin talaga siya tumakbo. At siya ay tumakbo at nag-file ng candidacy as mayor of Davao City. Kaya lang, merong mga kaibigan at meron talagang isang close family friend at lawyer din na nakipag-usap kay Sara. Ang sinabi sa kanya, sikat ka lang ngayon kasi anak ka ng presidente. Pero pag hindi na presidente ang tatay mo, you can no longer go back to national politics. Kaya ang tamang gawin mo, tumakbo ka bilang vice president ni BBM para halos wala kang gastos, sure kang panalo. Kaya yun ang nangyari. Nagkaroon ng arrangement na ang naging tulay nito ay walang iba kundi sila Governor Gwen Garcia, si former President GMA at si former Speaker Martin Romualdez at yan ay nabuo yung pagkatakbo niya bilang Vice President. Pero kung si Sara lang, wala talaga siyang panalo. Wala tang panalo kung siya ay tatakbong presidente. Lalo pa ngayon na lumabas yung mga anomalya dyan sa confidential and intelligence funds at yung kanyang kapabayaan bilang Secretary of Education at lumabas yung katotohanan na siya pala ay walang alam, boba at tanga. Kaya lalo lang na hindi siya mananalo dahil ang mga tao ngayon alam na ang karakas niya. Alam niya na wala siyang kapasidad. Wala nga siyang nalalaman kung ano ang nangyayari sa mga gobyerno natin . Kaya walang kapag-asa yan. Drama na lang ito, yung tinatawag niyang pagtatakbo ng 2028 para ang magiging depensa niya dyan sa impeachment case ay yung political persecution nito kasi tatakbo akong presidente. Gusto nilang hadlangan ang pagtatakbo ko bilang presidente. Nako, huwag ka na magdrama dyan. Wala ka naman talagang panalo.